Nakita mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng baging na agad mo ngang mapupuna dahil sa napakarami nitong mga nakalawit na baging at animoy buhok na napakaganda. Madalas itinatanim sa mga resort, parke at mga gilid ng kalsada. Ito ang halamang Possum Grapevine o mas kilala bilang buhok ng prinsesa. Ay batid mo ba na hindi lamang pala ito isang halamang ornamental, kundi isa ring halamang medisina na maaaring magamit mo para sa mayroong mga rayuma, manipis na buhok, diabetes, epilepsy, anemia, lagnat, sugat at marami pang iba. Kaya kung nakikita mo na rin ang halamang ito sa inyong lugar, ay para sa iyo ang videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Cissus verticillata, Possum Grapevine, Season Vine, Mangkiliana, at mas popular nga sa tawag na Princess Vine o buhok ng prinsesa. Isang halamang baging sa pamilya ng mga grapevine o Vitaceae. Nagtataglay ito ng malahugis pusong mga berding dahon, mapinong mga bulaklak, itim na bunga at mapupulang mga tendrils o baging na animoy kortina. Kadalasang ginagamit ito bilang ornamental plants, ang Princess Vine bilang cover sa mga wall ng gusali at palamuti sa mga malalaking puno sa probinsya. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na maging ang halamang ito ay isang halamang herbal din pala. Maraming gamit at pakinabang na dala-dala. Ang pinakuloang baging at dahon nito ay maaaring isama sa huling banlaw o sa paliligo at mainam pala para sa mayroong mga masakit na katawan, sakit ng ulo at nirarayuma. Maaaring itapal naman ang dinurog na dahon nito sa paso, sugat at pamamaga sa balat. Samantalang sa bansang Brazil ay ginagamit pala nila ito bilang panlunas sa mayroong diabetes o bilang isang insulin plant. Maaari ring nguyain ang katawan nito bilang pampatibay naman ng inyong ngipin. Magagamit din ito para sa mayroong anemia, lagnat at sakit ng likod. Samantalang ang baging nito ay maaari mo namang gamitin para sa nalalagas na buhok. Baging bilang panali o cordage sa mga bangka, panghuli ng isda at marami pang iba. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aaral at pananaliksik ng mga eksperto para sa iba pang mga pakinabang na dala ng halamang ito. Isang baging na maaaring lagi mo nang napupuna, subalit hindi mo lamang alam na marami pa palang pakinabang na dala. Ngayon mo rin lamang ba narinig na marami pa palang gamit ang halamang ito o ang buhok ng prinsesa? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Mga halamang gumagalaw, halamang sumasayaw, halamang kumakain ng mga insekto, at minsan ay may halaman ding sumasabog. Ngunit narinig mo na ba ang halamang gumagaya o nanggagaya? Dahil meron palang isang halamang ganito, at iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga kakaibang kaalaman at mga bago sa pandinig, ang videong ito ay para sa iyo. Pagmasdang mabuti ang mga dahong ito. Ito, at ito pa
At aakalain mo ba na iisa lamang pala ang puno na nagmamayari sa mga dahong ito? Ito ang halamang Bukilia trifoliolata o tinatawag ding pilpil, Vukicilio at Vuki Blanco na kilalang tumutubo sa mga kagubatan sa Chile. Ang halamang ito nga ay isang klase ng baging, gumagapang sa lupa, sa mga pader at sa iba pang mga puno. Subalit espesyal ang halamang ito o ang baging na ito at nagtataglay ng mga kakaibang kakayahan na gumaya nga ng mga dahon ng kung ano-anumang mga klase ng puno na kanyang magagapangan. Ang pinakamaliit nga nitong dahon ay kayang lumaki ng hanggang 10 ulit pa para lamang magaya nito ang mga puno at dahon sa paligid. Kung sakali naman na pabilog o pahaba ang dahon, ay makakaya pa rin niya na gayahin ang mga ito. At minsan nga, kung may tinik ang ibang mga dahon, ay kayang-kaya rin niyang magaya ito. Kaya nga sadyang nakabibilib ang halamang Bukilia trifoliolata, na minsan nga ay hindi na kinakailangang madikit pa sa mga gagayahing dahon. Basta malapit lamang siya sa mga ito, ay siguradong kaya niyang makopya ang mga dahon nito. At ang kakayahan nga niyang ito ay tinatawag na mimetic polymorphism. Ginagawa nila ang panggagayang ito upang makaiwas sa mga hayop sa gubat na kumakain ng mga halaman. Ang misteryo nga sa mga dahon ng Bukilia trifoliolata ay pinag-aaralang mabuti ng dalawang mananaliksik na si Ernesto Gianol at Fernando Carazo Ura, at kanilang nadiskubre na ang isang puno ng Bukilia ay kayang gumaya ng 12 iba't iba pang mga dahon ng puno na nalalapit sa kanya sa iba-iba nitong anggulo, kapal ng dahon, haba, lapad at pati na nga ang kulay ng mga dahon nito. Ang halamang Bukilia nga ay pinaniniwalaang isang sagradong halaman at kasama ngang ginagamit sa ibang mga ritual sa ilang panig ng Chile. Mainam din itong ginagamit bilang halamang gamot. Magagamit din ito sa agrikultura bilang panlaban sa ilang mga damo na umaagaw sa sustansya ng mga pananim. O hindi ba't nakamamangha ang ganitong klase ng halaman na may kakayahang mag-adapt sa ating pabago-bagong kapaligiran sa paglipas ng panahon? Ikaw, mayroon ka rin bang kakaibang tanim na halaman sa inyong bakuran na may kakaibang talento? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linya ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.